Magandang araw mga idol, dito na tayo sa chapter 2 ng ating magandang romance na ang pamagat ay Just Twilight. Nandito tayo sa scene kung saan nakilala ni Junguan si Bom Jin, kung saan dito sa bahay na ito napunta simula nung high school pa siya. Maraming kwento ang paligid sa kanya, kung saan meron daw siyang pinatulang guro. Pamilya niya ay mula sa gangster, at pinatay at sinaksak ng kutsilyo, ang sabi nila sa likod ng ulo. At halos lahat ng negative na rumors ay puro nasa kanya. At kahit na magkaklase kaming dalawa, hindi man lang kami nag-uusap pa, ang akala ko ay magtutuloy-tuloy ito. Ngunit, lumipat ang scene kay Junguan, at sabi niya na dito lang sa lugar na ito mas maganda ang mag-aral at nakakapag-focus siya ng maayos. Bigla namang nagulat si Junguan, at napatanong na kung ano daw ba ang sounds na iyon. Sa itaas sa second floor kung saan nandun si Bom Jin. Ito ay ang nakaraan kung paano sila nagkakilala mga lods. Napalingon si Junguan at nakita niya si Bom Jin sa itaas kung saan kakagising lamang nito. Bigla naman nagulat itong si Junguan at natakot. Biglang napasigaw. Dito na niya nakilala si Bom Jin kung saan ang pwesto niya palagi ay sa second floor, kung saan siya natutulog. Bumaba si Bom Jin, habang si Junguan ay taranta na nag-aayos ng gamit para umalis. Pawisan at takot na takot si Junguan. At bigla namang nasabi ni Bom Jin na hindi niya ito bahay. Nagulat naman si Junguan, at dito na nagsimula ang conversation ng dalawa. Paliwanag pa ni Bom Jin na, ang bahay na ito ay empty at walang umuuva ng buwan na, so probably walang tao sa bahay na ito. Pero patanong ni Junguan na ano ang ginagawa mo dito? Sagot ni Bom Jin na para matulog. Patanong ni Bom Jin na ano bang iniisip mo? At lumipat ang scene kung saan paakyat si Bom Jin habang tinatanong na pumunta ka ba dito para mag-aral. At sabi ni Bom Jin na matutulog na lang ulit siya, habang pahiga may pinaalala si Bom Jin, ngunit natulog ito ng tuluyan. Habang nakatingin si Junguan, bigla naman nasabi ni Junguan na sa ganitong situation natulog ka. Naisip ni Junguan na, ano ang gagawin ko, aalis ba ako? At ang tamang gawin lamang ay umalis, pero, tugon ni Junguan na, walang ibang lugar na magandang pag-aralan kundi dito lamang. Habang nag-iisip si Junguan ng malalim, bigla siyang umakyat sa second floor kung saan natutulog si Bom Jin, at tinanong kung nakatulog ka na ba talaga. Biglang napatanong si Bom Jin na kung ano daw ba iyon, at kung may sasabihin ka ay sabihin mo na. Bigla naman bumangon si Bom Jin at bigla silang nagkaantugan na dalawa. Muntikan nang mahulog si Junguan, ngunit nahawakan ito ni Bom Jin, nagkatuluyan sila na magkayakap. Habang hawak-hawak ni Bom Jin ang bewang at kamay ni Junguan, paabi ni Bom Jin na, hindi ka pa nakakaakyat dito hindi ba? Paabi pa ni Bom Jin na mababa ang ceiling sito. Kaya mag-iingat ka, habang hawak ni Bom Jin ang bewang ni Junguan, at bigla namang namula ang muka ni Junguan, at napatulak ito. Napaka-cute nilang dalawa mga idol. Bigla naman napatanong kung bakit alam ni Bom Jin na, nag-aaral siya dito. Himig ni Bom Jin nakita, tugon ni Junguan kung kailan, sabi ni Bom Jin ay kahapon lang, habang paggising ko ay nakita, pero natulog na lang ulit ako, para hindi kita maistorbo, tugon pa ni Bom Jin na nakaupo ako sa likuran mo. Himig ni Junguan na nakilala mo ba talaga sa pagtingin lang ng likuran, pero kung ang gusto mo sa bahay na ito ay itong higaan, ay papalayasin kita sa bahay na ito. Pero ang sa tingin ko naman ay yung desk ang gusto mo. In that case parang hindi lang tayo makakilala kasi iba ang hangarin mo yung desk at ang akin ay ang higaan, sabi ni Bom Jin. Tayong dalawa ay kailangan ng tahimik na space, kasi desire natin ang magkaiba, kaya hindi tayo magkakaroon ng problema. Habang nagtititigan ang dalawa, paabi ni Junguan, pumupunta ka dito para matulog, pwede ka naman matulog sa bahay niyo. Tugon ni Bom Jin na pwede ka naman mag-aral sa bahay niyo, ngunit walang desk si Junguan. Nagkatitigan ang dalawa, umiwas naman si Bom Jin, nagtuloy-tuloy ang usapan ng dalawa, at pinag-usapan nila ang empty house at ang susi. Tugon pa ng isa na magdadala daw siya ng susi, at bibigay ang isa, para pareho silang may susi, pero sabi ni Junguan na magmaganda kung mag-isa lang, pero sabi ni Bom Jin na coexistence ay pwede namang mangyar. Tugon ni Junguan na kahit ano, pero sabi ni Bom Jin na bigyan mo ko ng susi. Tugon ni Junguan na sige. Biglang pinababa naman ni Bom Jin si Junguan at sige na doon ka na sa pwesto mo. Bigla naman nakatulog na si Bom Jin. Habang nakatingin si Junguan, pero patanong ni Junguan kung mag-work pa ba ito.
pero patanong ni Juwon kay Bomjin na habang nakahiga. Ikaw kilala mo naman ako diba? Ikaw si Yoon Jungyun, first place in class, hindi sa mahina ako sa pag-aaral ay hindi na kita makikilala. Habang nakatingin ay Jungwon sa kanya. Kaya dahil doon, nagkakilala silang dalawa mga lods. Ang ganda ng palabas na ito. Si Kwon Bomjin ay sa second floor, at ako ay nag-aaral naman dito sa first floor. Pero kahit na nakatira kaming dalawa ni Bomjin sa iisang bahay, hindi naman kami nag-uusap ni Bomjin sa school, dahil wala kaming rason para mag-usap sa school, pero nang una ay hindi kami masyadong nauusap, pero, lumipat ang scene sa masarap na ramyun na ginawa ni Bomjin, at tanong ni Jungwon na nag-add ka ba ng cheese, sabi ni Bomjin na oo. Dahil nagluto si Bomjin ng ramyun, nagkakaroon kami ng kaunting pag-uusap, at palagi siyang nagluluto ng ramyun araw-araw, pero sa isip ni Jungwon na decent guy naman itong si Bomjin, pero patanong ni Jungyun na, by the way, ilang itlog ang inilagay mo dito? Sabi naman ni Bomjin na 5, sagot ni Jungwon, pero sira na yung yolk, oo pero yung dalawa ay buo naman, sabi ni Jungwon na 3 ay nagmix na, at yung soup ay thick na, ayoko niyan, bigla namang sabi ni Bomjin na hey, I'm boiling it in one pot so we can't adjust to your taste, kainin mo kung anong meron, habang inaabot ni Bomjin ang chopstick. Ang iyong ugali ay obviously bad, sabi ni Bomjin, tugon ni Juwon na kahit ganyan ka, nakikita mo peren pala, ang cute ng reaksyon ni Jungyun habang kumakain, pero nang, bigla na lang, natapunan ni Bomjin ang kwelyo ni Jungyun. At bigla itong nagulat, paabi naman ni Bomjin na pwede ka naman umuwi at magpalit ng ibang damit, pero ang tugon ni Juwon na kailangan niya pang isuot ito sa ibang araw. Ang sama ng tingin ni Jungwon kay Bomjin habang nakain ito, bigla namang binaba ni Bomjin ang chopstick at sinabing, sige alisin mo yan, at lalakbehan ko, bigla namang nagulat si Jungwon at sabi ano ang aalisin ko, sinabi mo bang alisin ko ang damit ko, tugon ni Bomjin na ang iyong shirt lalakbehan ko, tinuto niya ang shirt ni Bomjin at sinabing alisin ko yung damit mo, at doon nagtatapos ang ating chapter 2 mga idol. Napakagandang panuurin halatang lalabas ang kilati at kilig natin, abangan ang susunod na palabas ng ating chapter 2 mga idol. Maraming salamat sa panunood at iwan naman kayo ng comment dyan sa baba, thanks for watching hanggang sa muli mga idol.